Hello guys! Magandang umaga sa inyo, no? And ako nga pala ulit si Aaron, and nandito na naman tayo, another week na naman, and itutuloy na natin investing journey natin, no? Ito nga pala yung week 4 natin, and by the way, pasensya na kung delayed yung video, dapat Thursday pa to, no? So ang gagawin natin ngayon is yung investing natin para sa ating Philippine stock. Okay, so bago tayo magsimula, bigyan lang natin ulit ng idea na yung goal natin dito is magi-invest tayo ng 5,000 pesos per week. So in a month, that's 20,000. In a year, that's 240,000. And then within that span of 5 years, kung isipin mo kung nag-ipon ka lang, magiging around 1 million yan. Around 960,000 siguro. But, gusto nating malaman kung kikita ba tayo talaga sa long-term active investing, no? So, simulan na natin. Ganun lang ulit. Bago tayo magsimula, titignan muna natin yung portfolio natin, ano ba yung nangyayari sa market, financial market ng Pilipinas, or ekonomiya ng Pilipinas. So, ito na tayo, week 4. Yan o. Kung mapapansin nyo dito, kung titignan nyo yung portfolio natin, no, for Philippine stock natin, 15,000 yung nalagay natin. So, lugi tayo ng 62 pesos. Nakalagay dyan, 62 pesos yung lugi. Oh, sorry, 62 pesos yung lugi natin. Ulitin ko lang. Medyo lumiit siya. Okay, sorry about that. So, balik tayo dito. Ayan. Ito yung portfolio natin, no. Ayun. Ngayon, ano ko siya. Oh, yun, naka-US tayo. Ito yung isa nating video. So, kiklik ko tong net profit and loss by percentage. So, yung worst performer natin is Home or yung All Home, Security Bank, and Union Bank, no? So, isa to, itong dalawa, pag bumaba pa to, probably next week, pag nag-double digit yung losses natin in percentage, magda-dollar cost average tayo dito. And best performer natin, yung Top Frontier, Vista Malls, Manny Villar, Mega World, Converge, no? Actually 1% lang 'yan. So hindi pa ganong gumagalaw. Hindi ganon talaga ka volatile ang market in the Philippines. Ang stock market. So yeah, before tayo mag-start, magbibigay muna tayo ng konting recap. So isa sa mga napili kong napag-usapan ngayon is yung Philippine inflation continues downward trend. So, pababa yung inflation, no? So, actually, isa tong magandang indicator para sa atin as investor as well, no? So, maganda to kasi yung hindi naman kasi ang nahihirapan dito, hindi yung mayayaman, eh. Ang nahihirapan dito, hindi yung mga investor kasi yung mga investor, sobra silang pera. Ang kawawa dito yung mga regular na Pilipino, tsaka yung mga, alam mo yun, wala silang extra. Kasi the more na tumataas yung bilihin, hindi sila lalo nakakapag-ipon and mag-i-incur na uutang sila. So, ayan, no? Pababa na siya ng pababa. So, basahin nyo na lang. Pwede nyong tignan to sa inquirer.net. By the way, hindi nila ako yung sponsor, ha? So, diyan ko lang tinitignan yung mga news. Magbabasa ka lang ng konti kung ano nangyayari. Okay, so, isa pa, sa nakita ko is Bongbong Marcos cuts yung BP's dividend rate for 2022 to 0%. So, kawawa yung mga holders ng bangko na to, no? DBP. Ayun ko lang siya narinig. Pero nakikita ko siya, no? So, ayun nga, hindi sila makakuha ng dividends. Okay, so, basahin nyo na lang yan. Pwede kayong pumunta dyan sa page ng inquirer.net kung gusto nyo malaman. And lastly, Philinvest Land raise 11.4 billion. So, nakapag-raise sila ng nag-raise sila ng pera. Kasi nga, kung makikita mo, sobrang baba ng stocks nila ngayon. Philinvest. Nakaraan linggo ba yun, naglagay tayo. So, yes, ngayon, papakita ko sa inyo itong ito yung PSEI, Philippine Stock Exchange Index. Kung maaalala nyo, sabi ko nga sa inyo, ito yung basehan ng mga 30 na pinakamalaking stock or yung mga tinatawag na blue chip stock sa Pilipinas. Tinitingnan nila yan para makita nila kung nag-grow ba talaga tayo sa economy or hindi. Parang ganon. Ganon ang explanation niya. Kung makikita mo, pataas, diba? Right now, kung makikita mo, punta tayo ito yung 5 years. Ito yung nag-COVID, COVID crash. Ito yan. Bumaba tayo ng 4,778.
Pero ngayon nasa 6,200 tayo. So within 5 years, medyo mababa tayo. Ito yung pre-pandemic. Kasi ang pinaka-high natin, kung makikita nyo is yung 2018. Around January yun, month of January 2018. Ayun, no? Ito yung almost high natin, 8,700. So yes, punta tayo ngayon. Sa 1 month natin, so tumaas nga tayo, no? Kasi ang pinakamababa is yung November. Ito yung bottom natin, year to date. Tingnan natin yung 1 year. Yes, pinakamababa is yung November. Kung dito ka nakapaglagay, for sure, ang laki na ng ano mo. Sa portfolio ko, nakapaglagay ako dyan, Petron. I'm up around 50 to 70%. And sa nabili ko rin noon is what else? EEI. Ano siya, construction company siya, no? So, up ako ng more than 100% doon. So, hindi ko pa rin siya binibenta. I just hold kasi nga Petron is giving dividend. Nagbibigay ng dividend yon. So, yun, okay lang. And, yes, tsaka sa mga napili natin ito, tandaan nyo, pag naglagay kayo dito, yung ibang mga company dito nagbibigay ng dividends. Actually, hindi lahat, pero lahat ng magagandang company. Yan, Security Bank, nagbibigay yan ng dividend. Pure Gold, Globe, bibigay yan. Philinvest, of course. Majority ng real estate nagbibigay. Okay, hindi ko sasabing lahat, but majority. Okay, so yes, ngayon pupunta na tayo. So, tandaan nyo, maganda pa rin sa good day to buy. Kung papansin nyo sa crypto tsaka sa US stock market, nakikip ako ng cash. Hindi ko nilalagay lahat, as in konti lang. But then, dito, maglalagay tayo, ngayon, maglalagay pa rin ako lahat. Ang plano ko is ilagay pa rin yung buong 5,000 natin for this week sa stocks. Okay, so magsimula tayo. Ang isa sa napili ko is yung Alliance Global Group Incorp. What is that? Alliance Group Inc. So, ito siya, 86 billion, no? So, it's a really big company. Revenue niya is 200 billion. Okay? Kung so, titignan mo dito, ayan siya. 16 billion yung net o yung kita nila. Okay? So, conglomerate ito, isa conglomerate company, yan, holding company siya. So, para siyang Jollibee. Ang Jollibee, hindi siya fast food. Hindi lang siya basta fast food. Holding company siya. Ibig sabihin, marami, sa pag sinabi mong Alliance Global, marami siyang hawak na company sa ilalim niya or umbrella niya. Parang ganun siya. So, isa to sa mga napili ko kasi, sorry, excuse about that. Pasensya na. Bastos yun. So, nasa 15 pesos ang maximum niya, no? Pansin mo, nagbibigay rin to ng dividend. This company, hindi natin makita kung nagbigay ba siya ng dividend. Nasa 50 ang highest niya. Actually, 30 nga eh. Then, ngayon, nasa, ano lang siya, 10. Pero dito ako magbe-base, kasi ako, ang pinagbabasihan ko is yung previous bull run. Ano ba yung pinakamataas na presyo nung previous bull run niya, which is nung 2018. Naalala niyo sa PSI, 2018 January. Ayan, oh. Ito na rin yung top niya, oh. Around $16 or 15, something like that. $15, 15 pesos. So, nasa 50% below siya ngayon, no? Not 50, around 40. So, kaya siya napili ko. Napakalaki rin ng revenue niya. So, open ko lang calculator natin. So, by the way, ito, type ko AGI. Alright. AGI. And then, so, 1,000 yung pera natin divided by 9.6. Okay. So, it's 104. Meron tayong 104.16. 104.16. Okay. Ayan na siya. Ito mo, 1,000 pesos yan. Ayan o. Actually, sobra pa nga. Okay. So, punta tayo ngayon sa pangalawa natin. Ang pangalawang napili ko is PLDT. Kung mapapansin nyo, may globe na tayo, may convert na tayo, maglalagay pa ako sa PLDT. Why? Isa ito sa mga, ano rin natin, blue chip company natin. Tapos, nagbibigay pa siya, makita mo dito, high dividend yield. Nagbibigay siya ng dividends. Hindi mo siya ganun kalaki, lumalaki, pero nagbibigay. Kung mapapansin mo yung market cap nyo, isa ito sa mga biggest company natin, blue chip company. Okay? So, actually, it's really low. Pababa siya ngayon. Kung makikita mo rin yung revenue niya. Yan yung revenue and earnings. Pataas yung revenue niya, no? Kasi majority ng Pilipino nagkaka-internet na.
Hindi lang yun. Tandaan mo, hawak nila ang smart din. Hindi lang sila basta, internet. Sila may hawak ng mga SIM card din natin, mga phone natin, no? So, high barrier of entry din siya. Sobrang mahal ng kailangan mong pera para makapagtayo ng hindi siya mananak off basta-basta, no? Rip off. So, lagay na tayo. Tandaan mo, kung 1,000 lang ang pera mo, hindi ka basta-basta makakabili nito kasi 1,259 yung isa. So, ina-align lang natin sarili natin if may fractional reserve. So, ibig sabihin, realistically, kung may pera ka na 2,000, I'm not quite sure. Aalamin ko pag bumili ako, pagbalik ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung ilan yung minimum shares. Sige nga, i-search nga natin. Pasensya na, minimum shares can we bought or can we buy with PLDT using actually wala. Yan, ito may board lot siya na tinatawag. Yon, ito. So ibig sabihin dahil ang price niya nag-range siya sa 1,000 and above, no? Nakita mo 1,200 yung presyo. Ibig sabihin, ang minimum na mabibili mo is 5. Okay? So kung gusto mong bumili nito, talaga in a sense na aabutin ka ng almost 6,000. More than kasi 1,259 i-type natin. Kung gusto nyo realistically, ang nag-uusapan natin dito is pag maglalagay ka na talaga, kasi ako ginagamit ko is BDO. Even though ayaw ko ng serbisyo nila kasi maganda lang sa kanila, sobrang dami nilang location. But in terms of service, hindi ko talaga gusto yung BDO. Marami akong hindi na-experience na hindi maganda sa kanila. So, 6,295 plus mo pa yung fee. Siguro 6,500 to 7,000 kung gusto mong bumili. In reality, okay? Kasi tayo gumagawa lang tayo ng portfolio. Okay, kasi ako pag naglalagay din ako, actually pag kunyari 5,000 yung pera ko, minsan 7,000, 8,000 sinasakto ko. So hindi ako nagli-5,000 lang, kaya kailangan may sobra kang pera. So kung gusto mong makabili ng PLDT, kailangan mo ng at least 6,500 pesos, okay? So pero dahil nga ang tinatry natin dito is fractional reserve, binibigay natin yung idea, no, kung paano gahatiin yung pera. Okay? So balik tayo dito. 1,000. So i-save ko to, no, para ipapakita natin siya palagi. Kung ano yung realistically na pwede nating mabili. Okay? So nandito tayo. Sorry, Alliance Global yung inuna natin. Dahil PLDT is divided by 1,259 point. So PLDT tel ang ticker symbol niya. So it says here 0.794. Hindi pa tayo naka-isang share, no, kasi sobra yung pera niya. Okay? Ayan, kung makikita yun, 999 niya. So pangatlo natin is Monde. Kung naiaano nyo yung mga pagkain, no, Monde. Alam nyo na yan, yung mga tinatinapay. Monde Nissin Corp, isa sa napili ko. It's really a big company, 147 billion. So actually mataas pa siya, no. PE ratio is negative. Okay? Actually they lose money. Pero I believe makakabawi sila kasi ang pagkakabasa ko last time, parang nagtatayo sila ng factory. I forgot kung saang parte ng Pilipinas 'yon. And they were saying na magiging profitable sila after 2 to 3 years. I believe, if tama pagkakaalala ko. So if talagang alam nyo, pwede kayong mag-comment sa baba. So ito yung isa sa napili ko. So kung may 1,000 ka, 8 pesos ang isa niya. By the way, type ko muna dito. Ticker symbol niya is Monde rin. Monde Nissin Corp. So kung may 1,000 pesos ka, divided by 8.21. Actually, lowest niya is 6 na piso, no? 121.80. 121.8. Okay? Okay, ayan na siya. Pangatlo natin. Pang-apat natin, may isa to sa mga gusto kong company, nagbibigay rin siya ng dividend plus cyclical siya sobra. Pag sinabi mong cyclical, sobrang laking bumaba ng presyo, then pwede rin siya tumaas. Meaning, ang cyclical kasi parang, kumbaga sa parang panapanahon.
Ganon siya, may panahon siyang mataas, may panahon siyang mababa. So, isa to sa mga pinakagusto ko na company, in construction, engineering, industrial siya. Big company siya, 4,900, no? And by the way, nakalimutan ko sabihin sa inyo na lahat ng sinasabi ko ngayon, hindi to financial advice, no? For educational purposes lang to. At the same time, dina-document natin yung investing journey natin. So, I highly recommend na gawin nyo yung due diligence nyo. Huwag kayong basta-basta maglalagay ng pera. Huwag kayong basta-basta naniniwala sa akin, no? So, minsan kasabihan sa crypto na always don't trust but verify. So, huwag kang maniniwala, lagi kang magbe-verify, no? Okay? So, ito yung susunod ko is M-wide. M-wide. Okay? Ang M-wide is 3 1,000 ka divided 3.05. So, may 327.8 tayo. Lagyan na lang natin 327.8. Okay, kung makikita mo yan. Okay. Ayan, no? 999 pesos. And lastly, pansin mo, medyo 6 billion siya. Medyo maliit na company to. And itong susunod is Semiconductor or Cirtec Philippines Corporation or TEC yung ticker symbol niya, no? So, ito 1 billion lang yung market cap niya. So, maliit talaga na company to, ha? So, ito yung medyo mga risky natin. Sabi ko nga sa'yo, ang diskarte ko kasi is, hindi lang ako puro sa malaki. Kasi pag puro malaki yung company na paglalagyan mo, hindi ka tataas yung presyo niya. Pero may dividend ka, di ba? Kung ayaw mo na medyo risky. So, ito isa to sa mga high risk ko na investment. Pansin nyo, out of the 5,000 ko, 1,000 lang ilalagay ko sa risk. Meaning, 20% ng pera ko nilalagay ko sa risk. High risk na, high risk, high return. Pero yung 80 ko, medyo inaano ko sa mas medyo sigurado. Okay, so, ito na yung last natin. Cirtec is 1, or TEC yung ticker symbol niya, no? TEC, ayan. Cirtec 1.63. So, kung may 1,000 tayo, divided 1.63, 613 shares, 0.49. Okay, 49. Okay na yan siguro, 0.89, no? Kung mapansin mo yan, 999 pesos pa rin. So, kung pansin nyo yung weight natin, nasa 5% na tayo lahat. So, I highly recommend na it's either next week, maglalagay ako mag-start na ako mag-DCA kasi na-reach ko na yung 5%. Ito na yung napili kong magiging pinaka-portfolio ko, magdi-DCA na lang ako dito. Or, pag may nakita akong bumaba pa na stocks na maganda, kasi kagaya ng Jollibee, magandang company yung Jollibee, kaya overpriced siya ngayon. Diba, kung mag-50% yung Jollibee, willing ako ilagay yung 5,000 ko doon, lahat. Kaya lang hindi eh. Sabi ko nga sa'yo, it's either overpriced or fair price. Pwede kang bumili kung fair price siya, kasi nga alam mo nga yung future potential niya malaki, or yung mga talagang naapektuhan ng interest rate natin, no? So, ayun guys, salamat sa panonood. Ngayon, meron na tayong 20,000. Ito yung pang isang unang buwan natin, 4 weeks natin, no? So, salamat sa panonood, and see you in the next video. Ako nga pala si Aaron. Bye for now.